Paunang salita lang po sa lahat ng mga viewers ko sa Noobs Vlogs, no, sa mga sumusubaybay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo, no. Shout out sa lahat ng mga kapatid na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating channel. So, itong video na ito na gagawin ko, so maaring ito na yung huling video ni Epifanio Labrador, no. Yung taong nanlait sa ating tagapamahalang pangkalahatan at sa buong iglesia. So, ito yung pinakahuling bahagi niya, nakat ko. Ito yung una kasi, so nagawan ko na. Ito yung sa kalagitnaan. At hindi ko na rin tinapos ito kasi walang kwenta na yung mga sinasabi sa dulo eh. So tapusin nyo lang po at dito makikita ninyo ang kabuuan ng kanyang mga sinabi. So tuloy tayo po, pakinggan po natin. Sabi talaga, nakakatakot tong reliyon na to. Pagka mahina-hina ang loob mo, nako talagang hindi mo babanggain to eh. Kasi may mga kriminal silang mga tao na handang pumatay para sa reliyon nila eh. Di ba? Ito yung uri ng reliyon na masasabi mo talagang masahol pa sa fraternity. Para isang mafia yung pinasukan ng mga membro nito. No? Kasi talagang grabe. Napakinggan ko yung kwento sa akin dating INC. Tingnan mo tong bulok na to. Ang lakas mong makapanghusga. Kwento lang pala yung batayan mo. Nagkwento lang pala yung batayan mo. Ganyan ka na kung manghusga. Ahiin ko yung bunganga mo pag nagkita tayo eh. Luko to ah. Kagabi, ang dami kasi tumawag eh. Sa totoo lang, basahin nyo, tingnan nyo yung ating comment section. Ang dami pong natutuwa, ang dami pong talagang nakikiisa po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So, sa 100%, sa totoo lang, 3% lang naman po ang galit sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Mas gusto ng mga Pilipino ang ginagawa po natin ngayon na pagbubunyag. Sabi nila, sa totoo lang, gusto din namin gawin yung ginagawa mo ngayon. Oh, kita mo na, yan ang sinasabi ko sa iyo, no? Ang lakas mo maka-impluwensya. Oh, sabi mo, ilan? 3% lang, no? Sa 100%, 3% lang ang galit sa iyo. Yung 97% gusto yung ginagawa mo, tapos gusto kang gayahin, gusto rin nilang gawin yung gusto mo. Yung ginagawa mong pagmumura, pangangantyaw, no? Paninira ng kapwa-tao, ano pa? Binubuy-buy mo, pinapahiya, hinahalungkat mo yung buhay ng may buhay. Ganyan ang gusto nila, ha? Nagayahin sa'yo? Nako naman, kaswerte naman nila, no? Huwag mo namang sabihin kasing ugok mo sila, no? Sino yung mga tao na yun? Pakita mo ebidensya mo nga na gusto ka ng mga tao na yan, na gusto nilang gayahin, sabi mo, gusto nilang gayahin yung ginagawa mo. Magkwento ka sa pagong, magkwento ka sa kapwa mo aso, okay? Na magsalita tungkol sa mga nalalaman namin sa Iglesia ni Manalo, pero inaalala namin ang buhay namin, inaalala namin yung sitwasyon namin dahil talagang gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung kanilang impluwensya para patahimikin ang sino man, para lamang hindi marinig, hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. Biro nyo, kaya pala iniiwasan sila ng mga pari ngayon. Iniiwasan sila kasi nung natalo sa debate, yung isa sa mga ministro ni Manalo, sinakluluhan ngayon ni Eduardo. Nagpatawag ng mga killer. Pinapatay yung magaling na pari, yung magaling mag-explain patungkol sa religion. Ayun. So, dahil pinapatay na nila, edi ang magaling na naman ngayon, ang mahusay na naman ngayon, yung Iglesia ni Manalo. Bravo. Ang husay mo talaga gumawa ng istorya, no? Grabe talaga yung lumukob na diablo, no? Na espiritu ng diablo sa ulo mo, no? Sa isip mo. Baliw na yata. Ano ba nakakain ka siguro ng silupin ba, no? Kayong aso na nakakain ng silupin. Kasi kung ano na yung mga pinagsasabi mo, ano ba yung papasok sa utak mo? No? Nilukuban ka na ng diablo? Wala eh, alipin ka na ng diablo.
Kasi ang galing-galing mo magtahi-tahi ng mga istorya, no? May pinapatay na pare, nag-hire ng hired killer. Sino yung pare na pinatay? Pangalanan mo nga dyan. Sino yung pare na pinatay na yan dyan? Para alam din namin. Ikaw lang nakakaalam yan eh. Ikwento mo naman sa amin, no? Kagaling-galing mo maghanap ng istorya. Wala ka namang may pakita mga ebidensya. Yan ngayon ang gawan mo ng paraan na gawan mo ng ebidensya, pakita mo ng ebidensya doon sa korte. Kasi lahat ng mga sinasabi mong yan, itatanong yan doon sa'yo. At pag hindi mo masagot yung mga yan, isang bilang ng ilang taon yan. Guguhit mo yan doon sa pader mo, no? Gano'n yan. Magpipiansa ka, meron na namang isa. Ang dami namin kaya. Sige, pakinggan pa natin yung kaugukan ng aso na to. Kasi nga, di ba, ginagamitan nila ng dahas. Ginagamitan nila ng dahas. Kaya pag nabubuking na sila, para malimutan ng mga Pilipino, ng mga tao, yung kanilang nagawang kasalanan, gagawa sila ngayon ng kawang gawa. Kunyari, medical mission, kunyari, mamimigay sila ng tulong. Pero yun pala ay panakipbutas lamang sa issue na dapat ay matutukan at malaman ng taong bayan. Grabe. Sa akin pa lamang po, sa karanasan ko, grabe. Grabe yung pananakot nila sa akin. Buhay ko, isasama pa nila, pamilya ko, mga kamag-anak ko. Tingnan nyo kung gaano sila ka. Alam mo yung yung para kang nagbabasa ng mga salita ng mga demonyo, yung mga message ng mga membro ni Manalo, talagang masasabi mo. Sabi ko, nasaan kaya yung sinasabi nilang Iglesia ni Cristo dito? Dito pa lang sa mga comment nila. Basahin niyo. Grabe. Yan ba yung mga Iglesia ni Cristo? Tapos magagalit kayo ngayon pag sinabi kong Iglesia kayo ng Diablo? Alam mo, yung mga pinagsasabi mo, no? Walang katuturan at sarili-sariling kwento at haka-haka mo lang. Ngayon, nagtataka ka kung bakit ganyan ang mga comment sa'yo. Ha? Mga komentaryo sa'yo, natatakot ka na dyan sa mga komentaryo na yan. Komentaryo pa lang yan, no? Yung action yan, abangan mo pa, no? Anong sabi mong, yan? Mga pagbabanta ng mga Diablo, hindi makajos. Tingnan mo muna kung ano yung ginawa mo, kung bakit nagkaroon ng ganyang mga reaksyon yung mga tao at mga kapatid sa INC. Naku naman, mag-expect ka ng magandang comment? Ha? Ugok, huy! Nag-expect ka ng magandang comment dyan sa comment section mo? Naku naman, ugok tao na to. Basahin mo, pakinggan mo yung mga yung mga pinagdadada mo diyan, no? At mga pagbibintang mo, no? Panglalait mo, pagpapahiya mo sa tao. Ayan. Ngayon, tingnan mo, maasa ka ng magandang comment diyan. Hindi lang 'yan. Hindi pa nanakot yan, totoo yan, yung mga nandyan, papailan ka na talaga ng kaso, ayun na, nakasalang na, hintayin mo na lang, sulat na darating sa'yo, okay? Sige, tuloy ba? Hindi ko nakikita sa mga comment ninyo, hindi ko nakikita doon sa galawan ninyo, sa mga salita ninyo, na kayo ay mga alagad ni Kristo. Sa totoo lang, alam ko mga kababayan, kaya gusto nila akong patahimikin at takutin dahil alam nila totoo yung sinasabi natin. Mahilig makisawsaw itong Iglesia ni Manalo. Pabida ba? Pabida. Porket matunog yung pangalan nila, maimpluwensyang reliyon. Tanginang yan. Lumaki yung ulo ng Iglesia ni Manalo. Lumaki yung ulo. Akala mo kung sino na talaga. Pero isa lang ang masasabi ko sa mga Pilipino, sa mga nagbabalak, dun sa mga kababayan natin, huwag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lang ako. Ginagawa ko to para sa inyo. Ginagawa ko to para sa inyo. Huwag nyo nang gawin. Mahal. Ingatan ninyo inyong pamilya. Ingatan ninyo ang buhay ninyo. Wow naman.
Wow naman uli. Ayan ka na naman. 'Di ba? Oh, ngayon, papahiro-hiro ka na ngayon, ha? Papahiro-hiro ka na. Aakuin mo yung mga ganon. Otot mo. Huwag mong bulahin yung mga tao na mga nakikinig sa'yo. Huwag mong bulahin yung mga, sabi mo, yung mga sambayan ng Pilipino. Huwag mong bulahin, no? Ikaw lang ang may gusto niyan, no? Hindi mangyari yung sa kanila. Yung mga sinasabi mong yan, yung mangyari sa iyo, hindi yung mangyari sa kanila dahil ikaw lang may ganyang utak. Ikaw lang ang aso, no? Asong ulol. Ikaw lang yung asong ulol. Huwag mong idama yung mga kapwa Pilipino, no? Huwag mo silang i-encourage na sundin. Gawin. Tingnan mo nga, sabi mo kanina, no? Sinabihan mo yung mga tao na susundin, gusto nilang gawin yung gusto mo. Oh, tapos ngayon sasabihin mo, wag na lang, ikaw na lang, pabida na naman to tao na to, no? Wow, ganyan ka kahusay. No, ganyan ka kahusay magmanipula ng istorya, ng isipan ng mga tao. Kaya yung mga taong nakakapanood sa vlog mo, sa channel mo, no? Nauuto mo, sumasakay sa iyo. Ganyan ang mga style na gustong-gusto rin, no, ng mga taong ang isipan din is yung ganyan sa iyo, no? Sorry po doon, ha, sa mga ano nito, sa mga naniniwala sa tao na ito. O pag naniniwala ka sa tao na ito, tingnan niyo po yung mga pinagsasabi niya dahil hinuhuli ko, 'di ba? Kung hindi ko huliin itong mga pinagsasabi nito, tuloy-tuloy na pakikinggan ninyo, mapapabilib kayo. Talaga. Kasi ang husay ng bunganga niya, no? Ang husay ng dila, ang husay magbigkas ng mga kataga, lalo na magmumura, no? Lalaitin yung tao. Kahala mo, insakto, tamang-tama yung mga sinasabi niya. Pero sa akin, di makakalusot yan. O, ngayon, nakikita na ninyo kung anong diferensya, ha? Okay, tuloy po natin ang pagmamanipula ng taong ito. Dahil talagang likas na mamamatay tao ang iglesyang ito. Ha? Itong iglesia ni Manalo. Hindi po to iglesia ni Kristo. Ginagamit lang po nila yung Kristo. Sa totoo lang, kung babasahin nyo, may nagbigay nga po sa akin ng history. Ninakaw lang pala ni Manalo tong pangalan ng iglesia ni Kristo. Mayroon palang original, mayroon palang unang nagtayo dito sa Pilipinas ng iglesia ni Kristo. Ha? Tapos, sinamantala lang pala ni Manalo na yung pagkatapos ng World War II ba yun? Kung ako nagkakamali. Ayun. So, tingnan nyo, sa simula't-simula pa lang, pangalan pa lang nila, ninakaw na. Nakakatawa ka talaga masyado ba? Saan mo napulot yung istorya na yan, no? Nakwentuhan ka siguro ng yung tambay na maaoy doon sa may kanto ninyo, no? Nakisaw-saw ka siguro doon sa inuman ba? Tapos nakapakinig ka ng ganyang istorya, no? Tapos yan ang paniniwalaan mo, yan ang sasabihin mo dito sa publiko, nakakala mo totoong-totoo. Nako naman tao na to, saan napunta utak mo? Ha? Saan galing yung kwento mo na yan, no? Doon sa Maoy, doon, nakainuman mo diyan sa inyo, diyan sa kanto. Ang galing naman nung nagbigay ng impormasyon sa na yun, nagbigay sa iyo ng history sa kanto yan. Wala kang alam, no? Kung wala kang alam, tigil mo yung bunganga mo dahil lalo lang sumasama image mo sa taong bayan. Tingnan mo, sigurado yung nakikinig sa'yo, wala. Tae ang tingin talaga sa'yo. Mapapatunayan nila dyan na tama ako na may tae ang utak mo. Kita mo? Asong ulol ka na, may tae pang utak mo. Tuloy pa natin yung kaululan ng aso na to. So, sa intro pa lang, di ba? Sa simula pa lang, hindi na maganda yung ginawa nung leader nila, di ba? So, pero ganun pa man, talagang alam ko, hindi lang ako nakakaalam nito. Kung tatanungin natin yung mga kapastoran, kasi marami akong hininga ng kagabi, opinion eh. Tumawag ako sa mga kaibigan kong pastor, excuse me, may mga tinawagan din akong ministro, may tinawagan, basta iba-iba. Ayoko na lang banggitin yung mga pangalan nila kasi delikado tayo sa kumbaga malamapya na reliyon na ito. Pero mo gagamitin
yung mga membro nila, uutusan ni Manalo. Pag nagsalita ka, kakasuhan ka mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang ano. Grabe yung pamamaraan nila. Bilib ako, grabe. Para lang matakot nila yung sino mang gustong magsalita laban sa kanila. Kumbaga, sasakaling ka. Galing, ang husay. Pero maladyablo yung husay nila. Alam mo, asong Labrador, no? Epipanyo Labrador. Ganitong gawin mo, para epektibo yung kwento mo ba, no? Ipunin mo yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, diyan kayo, ikot kayo. Ayan, paikot mo. Tapos nandiyan ka sa gitna, magkukwento ka ng ganyan. Yan, di ba? Kasi yung kwento mo, pang ano no? Ang galing ng kwento ba, no? Parang fantasy, horror, na may, ano ba yan? Ganon, no? Kwento mo yan doon sa harap ng mga anak mo. Ganyan ang ikwento mo para alam nila, no? Alam nila kung ano yung pinagagawa mo, kung ano yung laman ng utak mo. Baka mamaya, sampalin ka ng anak mo, May anak ka na bang malaki dyan? Kwento mo yan. Kwento mo yan sa kanya. O yung sa asawa mo, o sa mga anak mo. Baka mamaya masapok ka na. Baka batuhin ka ng plato ng anak mo, no? Ganyan, okay? No? So, alam ko mga kababayan, may nagsabi po sa akin, gigil na gigil ang iglesia ni Manalo. At gusto talaga nila akong itumba. Gusto nila akong lunurin sa kaso. At plano pa nga nilang gawan ako ng iba't ibang kaso. Oh, ayan na naman. May nagsabi na naman sa'yo, no? May nagsabi na naman sa'yo ng ganyan. Huwag ka nang maniwala doon sa sabi-sabi. No? Ang paniwalaan mo, ayan na naka-comment na nga Bakit? Idadaan mo pa doon sa may nagsabi sa akin na pinagbabantaan ako, kapailan ako ng kasi. Hindi, walang nagsabi sa'yo. Basahin mo lang sa mga comment. Nandyan na. Ang galing mo kasing gumawa ng kwento, no? Matindi ka talaga. Nilukuban ka talaga ng ano ba, no? Ng espiritu ng diablo para magsinungaling. Yan. Ang ama mo talaga yung diablo, no? Kasi yung kasinungalingan sa diablo yan. Kaya ayan. Sige, pangatawanan mo na lang, part. Sige, diretso. Para lamang takutin ako, patigilin ako. Kasi, yun nga ang kinakatakutan nila. Kaya naintindihan ko na ngayon, yung isang mangangaral, kung di ako nagkakamali, si Brother Eli, na para lang, kasi talong-talo sila sa debate. Na may napanood ako, hinahamon nung ni Soriano, si Manalo. Itong bobong mongoloid na nila, yung kumbaga umaasa lang sa mga ministro niya na nag-aaral. Ito, wala namang pinag-aralan tong hayop na to Dahil porket nga apo, tagapagmana nung kahit hindi naman dapat gawing ministro, tagapangmasiwa, naku, sa totoo lang, ang dapat na maging tagapangasiwa, yung isa pala. Kasi yun ang mabait, yun ang makatao, makadiyos, yung pinakulong nito. Kaya lang, may kasabwat kasi ito May kasabwat siya doon sa iglesia ni Manalo ng mga kapareho niyang kurap. Kasi ang pinag-uusapan pala doon, kaya nila pinakulong si Angel, yung kapatid nito, na mabait, talagang sinasaluduhan ng mga membro ng iglesia ni Cristo. Yun ang pinakulong niya. Ginawa niya ng kwento, ginawa niya ng ganito, kinargahan nila ng mga baril, para lang makulong. No? Napakahusay talaga magtahi-tahi ng kwentong ito, no? Nabasa mo, nalaman mo, na-research mo, no? Naniniwala ka doon? Yung nakapost dito sa mga social media, ng mga kwento-kwento, ng mga komentaryo, ng mga opinion ng mga vlogger, parang katulad lang yan sa iyo, sa ginagawa mong pang-vlog. Kita mo, ang sinasabi ko, na impluwensya ng vlogger, na pag ang kinukwento, mga kasamaan, mga paninira, mga panglalait doon sa mga tao na gusto nilang tirahin, no? Dahil sa kinainisan nila, kinagagalitan nila, sisiraan na. So, yun ang nagiging impluwensya sa isip ng mga taong nakakapakinig, nakakapanood ng mga ginagawa niyong kwento ng mga vlogger. Doon, isa ka na doon. Biktima ka rin ng mga vlogger na katulad mo rin, no? Katulad mo rin kung gumawa ng content, no? Naniwala ka rin doon sa pinagsasabi ng mga ganon, ng mga nabasa mo. O, diba? So, di tama ako na yung
paggawa ng content dito na kung kasamaan ang tinuturo mo, laging lumalabas sa bunganga mo, paniniwalaan naman ng mga gunggong. Gunggong lang naniniwala sa mga ganyang mga kwento. Katulad mo, ginawa mo ngayong batayan yon. Oh, di ba? Tama ako. Di ako nagkakamali sa pagsasalita sa iyo, no? Yung kaya sinasabi ko sa iyo, yung utak mo may tae talaga yan. Oh, kaya pag nakita tayo, buksan ko yan no? Bayadan na lang kita, bayadan kita ng magkano hingin mo sa akin, basta buksan natin yung ulo mo, yung bungo mo. Papakita ko lang sa publiko na may tae talaga yung utak mo, no? Tuloy pa natin ang kagunggungan ng asong ulol na to. Grabe yung katarantaduhan nito ni Eduardo. Tapos sinasamba ng mga member niya. Grabe. Sinasampa, sabi, ginagalang daw sa iba't ibang bansa. Si Raulo. Anong ginagalang sa iba't ibang bansa? Ha? Baka ang sinasabi ninyo, natural lang. Siyempre, hospitality. Kahit saan naman kayo pumunta deserve nyo naman na talagang bigyan kayo ng magandang ano. Pero kung tatanungin natin, kung nire-respeto ba yung reliyon ninyo, dahil tama yung ano niyo, ay wala. Sa mga pastor pa lang Sa mga pastor pa lang, baksak na ang iglesia ni Manalo. Diba? Sa pamunuan pa lang ng Adventist, marami akong tinawagan kagabi ng mga kaibigan ko Adventist. Sabi nila, kulto talaga yan. Tumawag din ako sa mga kaibigan kong mga Katoliko. Anong sabi ng mga layman, mga ano, huwag kang matakot. Ipapanalangin ka namin. Wow! Sang-ayon sa'yo, yung mga pastor, yung mga layman, ano sabi mo, layman? Ng mga Katoliko, mga kaibigan mo, mga pastor, sang-ayon sila sa ganyang ginagawa mo, nagmumura ka, nang lalait ka, nang haalipusta ka ng tao, sinisiraan mo, binibintangan mo. Naku naman, sino yan sila? Panggitin mo nga, sino yan sila? Kwento mo yan sa mga anak mo, doon, kwento mo yan sa mga anak mo, yang ganyan. Sabi ko nga, baka tadyakan ka ng anak mo kung may anak ka na diyang may isip-isip Pero kung pareho lang kayo ng utak ng anak mo, kung ganyan tinuturo mo sa anak mo, siyempre, sang-ayon din sila sa'yo. Kami kung gamit ng tao ba, no? Mga istorya mo, no? Para lang paniwalaan ka, gagawin mo na yung lahat, benta mo na yung kaluluwa mo sa Diablo, pag sinungaling ka lang. Wow! Saludo na talaga ako sa'yo. Sa kalukuhan, sa kasinungalingan mo. Fights! Kung wala, habang buhay mamamayagpag, yung iglesia ni Manalo na ginagamit lang yung pangalan ni Kristo. Pero mo ginagamit nila yung pangalan ni Kristo pero hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Kristo. Mas naniwala pa sila na anghel si Manalo na kung saan mas mataas ang kalagayan ni Manalo kaysa dito kay Jesus Christ. Di mo kagaguhan, doon pa lang masasabi mo ng kulto tong mga to Kita mo na kung gaano ka kasinungaling. Gagawa ka lang ng kwento, mali pa. Di ba? Ano sinasabi mo? Hindi namin kinikilala si Kristo na anak ng Diyos? Yun nga yung tinuturo namin no? Ikaw lang ang may maling pagkilala kung sino ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Wala. Diyan pa lang sa sinasabi mo yan, kwentong pagong, no? Saan-saan ka nakakapulot ng chismis. Di ba? So, sasabihin mo sa mga tao na akala mo yung mga taong nakikinig sa yung mga gunggong din, na katulad mo. Uy, naku na may pipan yung labrador ka talaga, asong ulo ka talaga. Tuloy! Sasabi mo ng hindi sa Diyos tong mga to. Di ba? Pero ganun pa man, isa lang masasabi ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo. Hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador dahil mas higit na mas maraming sumusuporta sa akin kaysa sa inyo na nananakot sa akin. Yan yung tinatawag na in your dreams, no? Nananaginip ka yata, no? Sige, tingnan natin, doon sa harapin mo mga kaso, kung sinong susuporta sa'yo dyan. Sasamahan ka na sa kulungan? Idadamay mo pa sila. Naghahanap ka pa ng kakampihan, ng simpatiya, ha? Inuuto mo sila, ha? Gusto mo silang utuin, ha? Na bilib ka sa kanila para tulungan ka, ha? Okay, gawin mo yan sa kanila. Kagabi lang. Salamat sa mga politikong nagpaabot sa akin ng message. Ayoko na lang banggitin dito. Dahil ayoko rin silang pag-initan ng mga igling.
Ha? Sa totoo lang. Yes. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, pinasikat nyo ako. Ha? Ba't ako pinansin ng iglesia ni Manalo? Kasi alam nila totoo yung sinasabi ko eh. Kasi kung hindi totoo yung mga sinabi ko, hindi ako papansinin ng mga to. O ayan, naghanap ka na naman ha, ng kakampi mong politiko. Ha? O pakampi ka doon sa mga kaibigan mong politiko na naman. No? Ano mo sila, shout out mo sila dyan para makuha mo yung simpatya nila. Pero nagkwento ka na naman kasi sa pagong, you know. Saka sinabi mo, pinasikat ka namin. Tama, pinasikat ka namin para madali ka naming mahuli. Saka pinansin ka namin. Sabi mo, natural, nagpapansin ka eh. Murahin mo ba naman yung leader namin? O, di ba? Wag mo sabihin tama yung sinabi mo, kaya ka pinansin dahil sa ginawa mong pagmumura, hindi sa ginawa mong tama o totoo. Ang galing mong magmanipula ng istorya talaga. Mahusay talagang diablo, no? Talagang, training na training ka talaga sa paggawa ng kasinungalingan. Right? Dahil totoo yung sinabi ko, di ba? Ayun, nagkagulo. Ganito pala, sabi nga nung isa sa mga tagahanga ni Ka Angel, sabi niya, Supremo Epifanio Labrador, alam niyo ba, ba't kami nagrally noon? Kasi gusto po naming ihiwalay yung reliyon sa politika. Kasi po nagagamit po ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo yung mga politiko para magkapera yung reliyon na to. Na kung saan ang napupunta yung pera niya na ibinibigay ng mga politiko sa bulsa ng mga namumuno o doon sa Board of Trustee. Yun, naalala ko na. Hindi ko alam yan pero naalala ko na ngayon. Yung tinatawag nila Board of Trustee. Lahat yan pala. Milyon-milyon ang kinikita niyan kada buwan. Oh, ayan, dahan-dahan na, no? Papunta ka na doon sa mga fallen angel. Yung mga tiwalag na mga dating mga iglesia ni Cristo na mga tinanggal, no? Na mga tiniwalag. So, doon ka kumukuha ng magaganda mong impormasyon para tulungan kanilang magsinungaling, di ba? Pero yun ba naman? Yung tao, tagahanga, supporter ni Angel, nagkwento sa'yo. Sa sinabi mo pa lang na ganyan eh, kung paniniwala mo yung supporter ni Angel, tagahanga ni Angel, sabi mo, pareho na kayong gonggong. Di ba? Pinaniwalaan mo yun? Di pa rin na kayong gonggong, nagonggong kayo ni Angel. Wala talaga. Ang layo ng mga pinagsasabi mo. Kala mo tama yung mga impormasyon na nakukuha mo. Kagunggungan mo yan. Tae kasing laman ng utak mo, di ka nag-iisip. Di ba? Oh, gano'n yan siya. Oh, ngayon, di yung mga impormasyon na kuha mo, di wala. Puro palpak. Wala eh. Yeah, magkwento ka uli sa mga anak mo. Kwento mo yung mga ganyan mong mga nalalaman, no? Na chismis na kwento-kwento na pupulot mo lang sa mga taong walang kwenta. Grabe. Huh? So, mayroon pa nagsabi sa akin na itong iglesia ni Manalo, hindi ito may tuturing na isang reliyon, kundi isang kumpanya. Isang kumpanya. Maituturing ito na isang kumpanya na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So, kaya natawag silang ma-impluwensya kasi ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, tiwalag ka na agad. Meron ka na agad punishment. Kasi pati yung personal mong sweldo, pinapakailaman ng iglesia ni Manalo. Gusto nila, ibigay mo yung kumbaga parang isang kumpanya na sa pilitan na kailangan magbigay ka ng, parang isang fraternity na kailangan magbigay ka ng monthly dues mo talaga. Pag 20, 20. Wala na tol, positive ka na talaga. Saan ka nakakuha ng balita na ganyan? Walang iya talagang kwento mo.
Ikwento mo yan doon sa mga anak mo nga para maniwala. Sila lang maniniwala sa inyo yan eh. Pero yung pagsasabihan mo niyan, kwentuhan mo yung sambayan ng Pilipino. Naku naman. Lumabas ka dyan sa bahay mo, dagukan ka nila. No? Baka masuhin na lang ang ulo mo ba, no? Matindi ka talaga, tol. So, talagang certified ka na. Certified na sinungaling na tao, no? Oh. Alam mo, Panyong, hindi ugok at hindi bugok yung mga taga-subaybay mo, no? Yung mga followers mo, yung mga subscriber mo na nanonood ng vlog mo. Ginagawa mo silang tanga eh, no? Ginagawa mo silang uto-uto. 'Di ba? Napakalinaw na inuuto mo yung mga viewers mo. Alam nila yan, matagal ng iglesia. Alam nila yan, nakapagsuri na sila, ikaw lang ang hindi eh, no? Ikaw lang ang magaling gumawa ng kwento, pero hindi mo alam yung katotohanan. Yan ngayon ang kahayagan mo. So, pahiya ka ngayon sa mga tao, no? Sa mga followers mo. So, sabi ko nga eh, nalukuban ka na ng diablo eh, no? Yung utak mo. Ito mga guys, medyo ano na lang natin to. Stop ko na muna tong video ko dito kasi nga po, wala nang kwenta yung mga pinagsasabi ng tao na to. Sabi ko nga, no, yung sa una kong video, na pag paniniwalaan natin, no, yung mga taong nanonood dito sa kanya, yung sa mga subscriber nito na nagfa-follow sa kanya, kung paniniwalaan nyo ito, wala na, no? Mabibilang din kayo sa katulad ng, ano, tawag dyan, ng kagunggungan niya, di ba? Napakalinaw, saan kayo nakakita ng gano'n na itinuro sa Iglesia ni Cristo pag hindi naghandog, hindi ititiwalag, di ba? Sus, napakalayo. Saan niya napulot to? Basta na lang ito siya may masabi, no? Kung sa bagay, sabihin niya na lahat ng gusto niya, kasi baka nga ito na yung huling video niya, kaya ibulalas mo na lahat, no? Para naman masatisfied ka na, no? Dahil sa pumasok ka na sa isang bagay na mahirapan ka ng umikset. So, wala na. Kaya sorry na lang, tol, no? Ngayon, ako naman ang tatawa, no? Kami naman ang tatawa sa iyo. Ayan na eh. Ramdam na namin. Ramdam na ng mga manunood ngayon. Yung mga nararamdaman mo ngayon, yung pagkabalisa mo. Okay, maging yung sambahayan mo siguro balisang-balisa na. Di ba? Mamaya maghihiwalay na kayo ng asawa mo dahil sa kagunggungan mo. Ganon, ikakahiya ka na ng mga anak mo, no? Lalaki yung mga anak mo, merong kwento yung tatay nila, butangero, palabintangin, chismoso, ano pa mga masasamang pwedeng sabihin sa'yo, no? Hari ng kasinungalingan, no? Napakagandang katangian ng isang ama yan sa kanyang sambahayan na iiduluhin ng mga anak niya. Pag lumaki na yung mga anak niya, mag-aaral yung mga anak mo sa eskwelahan, makikita nila yung mga ugali ng tatay nila na ganun pala. Nako po, ang saya ng buhay mo yan. Okay, wala tayong magawa. Yan ang gusto mo, yan ang pinili mong life. Di magpakasaya ka dyan. Okay? So mga guys, hanggang dito na lang muna tayo, no? So pasensya na lang po sa mga may mga nasabi akong medyo hindi magandang mga pananalita dito, or baka may mga nabanggit akong mga na-offend na mga tao, no, sa mga pinagsasabi ko. Pasensya na po. Sinasagot ko lang naman kasi po talaga itong vlogger na napakahirap kasi ng i-identify ang illustrate o ipakilala tong tao na ito kasi di natin alam kung anong ugali nito. So ganoon na lang po. Sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-panood ng Nobs Vlogs, patuloy lang po niyo akong suportahan para masabi natin yung mga nasa katwiran, no? Matulungan natin. Sabi ko nga, Nobs Vlogs, kakampi nyo sa katwiran. Okay, salamat po.